So, sasagutan po natin yung mga questions dito, no? Number 1 na question, Sir, paano po kung ganito? Di ko kasi makita ginamit yung application. Paano po kung ganito? 30 years term po, monthly, 2.9. Ito po yung yung sa Pag-ibig housing loan, yung tinutukoy po dito. 450,000 ang TCP. Ngayon po, mag-advance ako ng 11,000 monthly plus 2.9 na monthly amortization. Ilang years na lang po kaya ang bibilangin? So ito yung kaniyang question, no? Para lang sa context, no? Para sa context, no, ng mga viewers po natin. Ito pong tinutukoy ng nag-comment ay patungkol po ito sa applied to principal. Paano ba natin pabibilisin ang pagbabayad ng ating housing loan? Kasi nga, syempre, masyadong matagal yung 30 years, yan po yung palagi nating sinasabi ng ating mga home buyer, ng ating mga home borrower. Paano ko ba pabibilisin ang aking housing loan? At ang option ng isang home buyer ay yung applied to principal. So, meron tayong data right now dito. At i-share po natin ang Excel file. Mag-share po ako ng Excel file sa inyo para po makita po natin, no? Wait lamang po mag-open po ako ng akin pong file. So, kukunin ko po ang info. TCP kasi ang nilagay niya dito, pero let's say equal na rin yan sa loan amount, no? So, basically, ang kaniyang TCP daw ay 450,000. Possible to wala tong down payment kasi pagka mga 450 dati, wala yung mga down payment. Hindi niya rin kasi binigay yung kaniyang interest rate, no? Pero kung baka 6.375% yan dati, kaya 2.8 kapag ito yung present value factor natin. So, naka-formula kasi ito. So, hindi niya rin kasi nilagay yung kanyang amortization, no? Yung kanyang insurance. So, usually kasi ang ating monthly amortization, kasama yan ang insurance. Kaya kung i-assume natin na ganito, estimate, no? Close estimate na lang. At least makuha nyo lang yung basic na na context ng ating apply to principal. So, most probably baka 6.25% ang interest rate ng kaniyang loan per year, 2.7 ang kaniyang monthly payment without insurance. So, most probably baka yung insurance yun yung almost 200 pesos kaya 2.9. Kaya 2.9 siguro yung kaniyang monthly amortization based sa nilagay niya dito. Pero let's say ganun po ang kaniyang 450,000 tapos 2.7. So sa 30 years loan term, kung titignan po natin, 360 months po 'yan, no? So 360 months dapat magsisiro. So itong ating ginawang Excel file para dito ay mathematically, no, at sa accounting, no, dapat magsisiro siya at the end of the year with consideration syempre ng ating interest saka yung nababawas sa principal. So yun muna yung una mong i-check, dapat zero yung end of the term. Of course syempre with consideration ng interest, no, kasi ang ating pong loan, no, ang ating loan, una mo munang kukunin dyan sa loan natin kapag dating sa interest muna. So, ibig sabihin, ang interest, minumultiply mo, not sure kung nakikita nyo ng mas malaki, no? Pwede ko pa bang lakihan to? Wait lang subukan ko pong lakihan. Okay. Pwede naman yatang i-zoom. I-zoom ko lang po ng konti. Yan. Para po makita ninyo. Baka po kasi medyo maliit. No? So, yan. Naka-zoom na siya. Ang atin pong loan amount, yun yung beginning balance mo. Yun ang beginning balance mo. So, syempre, given na yung monthly amortization mo without insurance. Ang kailangan mong kunin ay without insurance. Kasi magkakamali ka pag with insurance. Kaya hinihiwalay natin yan. No? So, kunin lang natin based doon sa face value mismo ng loan amount. Yun ang ating kukunin. So, ano yan? Equal yan sa end ng total loan term, no? Pero syempre, pwedeng magbago yan pag nagbago yung interest. Kaya magre-recompute nun. So kapag given na yung monthly payments, so basically, itong
itong interest saka para sa principal, hindi yan given sa simula, no? Kaya yan, pinormula natin yan, kukunin mo yung interest, yung loan outstanding balance mo, i-multiply mo sa interest rate monthly, kasi monthly yung pagbabayad mo. So once meron ka ng interest, syempre yung difference, no? Yung difference niya, ito given itong monthly payments based sa ating breakdown ng ating monthly amortization, nakuha mo yung interest based naman doon sa loan balance times interest rate. So yung difference niya, yun ang maibabawas sa ating loan at yun ang principal, no? Maibabawas sa ating loan. Kaya kung papansinin niyo, ang ating ang ating interest, paliit ng paliit yan through time kasi nga paliit ng paliit yung balance. At yung napupunta naman sa principal ay syempre palaki ng palaki through time yan. Kung papansinin niyo, no? Palaki ng palaki, no? Kasi nga lumiliit yung loan, lumiliit yung total interest. So lalaki yung mapupunta sa principal through time. Now, syempre 30 years ang pinag-uusapan po natin dito. So kung titingnan po natin, dahil 30 years yan, ang tagal naman. So may option ka na magbayad sa Pag-ibig ng equal dito sa monthly amortization mo or more than none. Kaya dito sa question kanina, no, balikan ko lang, ang kanyang question ay magbabayad siya ng 11,000 monthly. Kung 11,000 monthly, ang bilis lang ng noon. So, halimbawa, may pera siya, no? So, ilalagay natin dito yan. So, ibig sabihin, mas malaki yung maibabawas sa ating loan. Kasi ang applied to principal, wala nang interest yun, no? Maibabawas siya totally doon sa iyong balance. Kaya kung magma-monthly siya, okay, muna natin to, maybe magma-monthly siya sa loob ng 24 months o 2 years, aabutin pa siya ng, 93 months. Ilan yung 93 months? 12 times 8, no? 12 times 8, 8 years lang. Pero let's say 3 years siyang magbabayad, no? So, 36 months. 3 years siyang magbabayad ng apply to principal. O, tingnan nyo, nag-negative na siya dito sa 3 years. So, meaning to say, kung mag-11,000 siya monthly, 3 years na lang aabutin ng 450,000 niya na loan balance. Pero ang tanong dyan, ilan ba yung naibayad niya? So, kung total natin, sa 3 years, ang naibayad niya ay 396,000. 396,000 ang nabayaran niya totally. Pero kung titignan mo, 396,000 ang naibayad niya in total, tapos magkano naibayad niya sa monthly niya, 99. So, 396 o 100,000 na lang kamo yung 99, round off natin. 496 ang total niya. Pero kung titignan mo, 496 ang total na babayaran niya, no? So 3 years bayad niya na. Pero kung titignan mo, kung hindi siya mag-apply to principal, ang total na babayaran niya ay 897,000 sa entire loan term ng kaniyang housing loan. So compared mo yan sa 396 plus 100, 496, 496 minus 897, nakatipid siya ng 400,000. So, yun ang kagandahan ng applied to principal.